ba kayo or what? Well, ang ano talaga nito, ang punot dulo talaga nito, pera. Lahat ng grupo namin tinatawagan nila eh. Kapareho kagabi na lang, kagabi lang to, may tumawag sa isang kasama namin sa group namin. Mayroon kami si group A, group B. Tapos gano'n. Tinawagan daw siya kagabi, ni Brown na naman. Ang sabi sa akin, mga 11:10, tulog na ako, tinawagan ako. Yung isang partner namin. Sabi gano'n, tulungan daw si Don kasi tatakas na. Bigyan na lang daw ng pera. Yun ang sinabi niya kagabi. So, lahat tinatawagan. Si Gretchen, tinatawagan. Sinasama na si Gretchen. Humihingi nung time na umihingi ng pangkampanya yung asawa. Tapos tinawagan din ni Brown. Kinausap din ni Don. Tapos humihingi ng papanganak. Ang dami sinasabi. Nung binlak siya, kasama na naman sa kabarangyan na sinasabi niya. So, ang grupo namin, lahat tinatawagan na isa-isa, nag-extort eh. Akala yata niya, pagkatapos siya magsalita na kung ano kalokohan, pwede na lang siyang biglang aalis pag nakuha niya ang pera eh. Yun ang problema eh. What is your message dun sa mga families ng missing Saboneros na apparently galit na sa inyo kasi kayo yung tinuturong master? Ano ang message nyo sa kanila? Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbesti niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Pareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Ang hilig lang namin, sabog lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyonan na sarili namin yan talaga. Kaya, wala na ako. Kailangan ng ano eh. Ngayon, hindi ko na kailangan paliwanag. Hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban. Sir, just to clarify, anong papel ni Brown? Sino si Brown? Si Brown, Group B si Brown. Sila talaga pareho sila na Bisaya, hindi ko. Malalaman nyo rin in the future sa investigasyon kung anong papel ni Brown sa kanila. Pero sir, ba't kailangan mag-offer po sila ng ganong presyo sa inyo or kapalit lang ng pagdagdag niya? Bakit may katotohanan po ba yung inaakusa sa inyo? Isa-isa tinatawagan nila, hinihingan nila ng pera. Sa akin, ang sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko, doon nagsimula. As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May mga telephone call ko rin dito. Actually, mapapatunayan ko sa inyo yan in the future. Depende sa kaso kasi, na talagang sila ang nakikiusap talaga na nag-extort talaga. Namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw. Para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Sir, anong pangalan ni Brown? Anong complete name niya? Alan Bantiles. Sir, may Hindi nga ako, tumulong ako kay Don nung eleksyon. Dahil humihingi na to, pag hindi mo tinulungan, ang dami sinasabi na kung ano eh. Ngayon, nire-record niya, nire-record na nila ako. Usapan namin, pag hindi mo sinabayan yung pagsasalita nila, nambablockmail. So, kailangan sabayan mo na kung ano yung sinasabi niya. Bakit sir, hindi ninyo ipina-entrap yung kanilang mga extortion activities? Bakit hindi nyo ipina-entrap yung kanilang mga extortion activities? Hindi ko kasi alam na aabot sa ganito ang problema kasi hindi naman kami mga salbahing tao na magpapahamak ako ng mga tao. Hindi ko kasi ugali yun eh. Kung kaya ko isob sa sarili ko, isob ko. Kung konting pera lang, katulad yan, eleksyon, pumigay siya na mag-eleksyon. Yan pala naman, meron na siyang, tingnan yung kalokohan na yan. As early as February 22, nung hindi ako pumayag, tuloy-tuloy pa ang usapan namin. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. May mga resibo ko dyan, diniposit namin sa account nila. Ano klase extortion yun? Sir, anong pinakbo niya nung eleksyon nito? Mayor. Mayor ng ano? Ng Borobo, ng Surigao Antas. Sir, may idea kayo kung sino nasa likuran nito? Wala, hindi ko masabi kung sino nasa, pero hindi ko masabi ko anong pinagagawa niya. Sir, Pero po sa pera, may nakikita ba kayong angulo na dahil po sa politika kayo ginaganito? wala naman ako sa politika, hindi ako nakita na sa politika. Hindi ko alam kung sino nasa likod niya. Siguro, sa pag-iimbestiga niya na lang ng mga pulis, siguro, makikita nila ko ang punot dulo niya kung ano yan. Hansikin nyo na lang, yung background ni Don na lang.
Pero sir, may kalaban po ba kayo mas malaki pa dyan sa larangan ng negosyo niyo po na baka nasa likod? Competitor. No comment ako dyan sa ganyan sa negosyo kasi Sir, when was the last time you talked to Don? lagi ko siya nakakausap maski nung huli. Last night. When was the last time? Hindi, Send ng fillers last night. nung last, I think last week, ito sinabi niya sa akin. Tumawag si Brown, pagtawag ni Brown, sinabi niya, boss, gusto ko yung makausap ni Don kasi aalis na raw. Mag-usap na lang kayo para makaalis siya kasi may inaayos na lang yung visa, no? Yung visa yata nung anak niya, yung bata. Tapos, ang sabi niya sa akin, sabi niya, boss, magandang hapon po. Namumupo naman siya. Sabi niya, gusto ko sana iligtas kayo pero yung mga kasama niyo dapat isama ko sila. Sabi ko, ano kasalanan namin? Bakit mo kami sasama? So medyo yun, hindi maganda naging usapan. Sir, I was able to read your affidavit. Meron pong nakalagay doon na si Rogelio Baritan is nakipag-meet kay Don. Ang sinasabi po ni Rogelio Baritan planning to assassinate you and rob yung mga properties. Okay, ganito yan. Noong nagtatago sila, okay, nakarating na sa akin yan, huli na lang Pagka nakakainom kasi yan, ang dami masyadong kwento, ang dami mga pinaplano. Kaya si Don, paglasing niya, kung ano mga pinagsasabi niyan Tapos, nasa isang meeting, nasa safe house sila nila na tinataguan nila, sa band ng Parañaque daw, ilan sila dyan, hindi ko alam kung sino-sino kasama lahat, sila nakakaalam niya. Pinlano nila na, kasi noong time na yun, talagang delikado rin ang pagpipino kasi nasa paligid ko mga tao niya Noong time na yun, nagtitiwala ako sa kanya. Ngayon, ang napag-usapan doon, kikidnapin ako, matutubos ako, saka papatayin ako. Sir, anong action niyo pong ginawa niyo after learning that information? Dito huli ko lang nalaman Sir, kanina po, you mentioned na tinatawagan lahat, including the actress, Gretchen Galeno. Were you able to talk to Gretchen after sabihin yung pangalan niyo in line with her name? Wala namang problema kasi talaga naman kasama namin siya sa Group A. Pagkakano kami, yung Group A niya, yung tinatawag, investor lang yan. Walang kinalaman sa mga operation yan. May operation, naglalaban lang sila ng mga manok. Walang kinalaman. Yung sinasabi nila sila, Eric, ako, si Gretchen, si Gretchen, nakita nyo, bumibitaw lang ng manok kumisa-misa niya para sa marketing lang niya, para mga tumaya. Pero sila Celso Salazar, ang negosyo niya, poste. Ano wala masamang record yung tao. Paano naman makakasama sa mga ganyan kalokohan niya? Sir, last on my part, sir, anong level ng relationship na ni Julie? Were you acquaintance? Umabot na ho ba sa naging magpapari kayo? Close? Sharing secrets? Hanggang anong level po ba yung relationship? Naging trust. Kasi sobrang magtiwala sa mga tao. Siya ang trabaho ni Julie sa amin. Siya nag-aasikaso ng mga properties namin. Pag may tinatayo yung mga buildings o siya rin nag-aasikaso. Farm, yung maliliit na mga bahay, mabilis siya magtrabaho. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Hindi ko alam ang mga record niya. Meron pala siya mga murder case, may mga hold up, may pinatay pa rin ng mga pulis yata sa Caloocan. Can I speak to that? Yung issue, no? Kasi dapat malaman natin sino ang whistleblower na to. Sino ang nag-proclaim sa sarili niya na gusto niya mag-testify. Sino ang Don na yan? Ang Don na yan, kasi kami namang mga abogado, hindi naman kami tatanggap ng kaso pag hindi kami nag-due diligence. Nakita namin na ang Don na to ay criminal. He has 3 criminal cases. No? He started sa isang security company na tinanggal siya dahil sa sexual harassment. No? May nag-complain on sexual harassment. Tapos nakita pa namin sa due diligence namin na January
Noong January 2020, merong nag-file ng information for frustrated murder. Ito, against yung whistleblower na yan sa RTC Morong Rizal. Isang kaso yun, no? Frustrated murder. Meron pa siyang charge for murder and multiple frustrated murder in Taytay Rizal, final noong March 2019. Nakita rin namin na noong July 2019, ang Metrobank mismo, Metropolitan Bank and Trust Company mismo, ang nag-file ng isang kaso for robbery. Robbery with threat and intimidation, physical injuries, and grave threats. So, tignan natin, credible ba itong whistleblower na to? Kanya, nandito si Atong Ang, na riniripresent po namin para tulungan. Ang objective po natin ay tulungan natin na na lumabas ang katotohanan, because ngayon ang lead lang ng Secretary of Justice at ng police authorities ay isang statement na hindi naman totoo. So our objective here really is to help. Sabi nga ni Sir Atong Ang, nandito po kami para ilabas ang katotohanan, because baka mag-follow ng false leads ang SOJ. Wala na namang mangyayari sa kasong ito. Isipin natin yung mga families ng victims na hanggang ngayon hindi pa nakikita. Isipin natin, ilang taon na yan, more than 4 years. Kailangan malaman ang katotohanan. Sino itong whistleblower? Kagaya ng sinabi ni Sir Atong, siya po ang directly responsible. He was a farm manager na binigyan ng full trust and confidence. Siya yung in charge ng operations. Tatlo yan, sa Batangas, sa Laguna, at sa Manila. Siya po ang nag-hire ng mga tao. Siya ang nagko-construct ng mga buildings. Siya ang nagme-maintain ng property. At doon nga naisip na gumawa ng illegal na activities. Kanya yumaman yan. Meron pala siyang, nalaman namin rin sa aming investigation, na meron siyang separate na business na hindi alam ni Sir Atong Ang. Sa separate na business na yan, doon siya gumagawa ng pera, illegal operations. Meron din siyang, siguro ang tawag ko doon, private army, napakadaming security guard, tsaka napakadaming firearms. Kaya natatakot. Yung mga alam ang ginagawa nitong Dondon na to ay natatakot mag-come forward because may sariling operations itong si Dondon na yon, at takot na takot sila. Ngayon na sabi ni Secretary of Justice that he will help in bringing out the truth, gano'n ang mangyayari. No? We will fully cooperate with the Secretary of Justice, with the investigating officers, and with the Supreme Court kung darating na doon. Attorney, question from GMA News. Yung kung possibility na siya gawing state witness, what are your thoughts about this? Kung siya gawing state witness po, ano si Dondon? Sa definition ng state witness, dapat person who is the least guilty. Sa RTC Manila, na lima ang akusado, siya, six ang akusado including him, siya ang pinaka-guilty doon because siya ang directly in charge ng operations. Siya ang may direct participation sa crimes na sinya-charge sa RTC Manila. No? So, even in the definition of a state witness or a whistleblower, he cannot qualify as a whistleblower because he appears to be the most guilty. Sir Charlie, follow up na Sir